May namatay pero itinago. Aba, sino ito? At ito, Pangulong Duterte lumalala na sa dahig. Grabe itong balita na ito ngayon. Alam nyo, hindi ko rin nung nakita ko to. Kasi syempre, 'di ba, si Pangulong Duterte ay may edad na rin, 'di ba? Sa madaling salita ay talagang mahina na ang pangangatawan ni Pangulong Duterte. Tapos yun nga dinala pa siya doon sa dahig at iba ang klima doon, iba ang pagkain, iba ang pag-aalaga kaysa sa mismong bahay niya. So ngayon may mga nga po daw balita na itong si Pangulong Duterte ay parang nangihina na ang kanyang katawan at mukhang wag naman sana mangyari pero parang ang hirap sabihin ng ganito, no? Ang hirap banggitin, no? Pero alam niyo na yung ibig ko sabihin, ayokong banggitin eh. At mamaya ay pag-uusapan natin yan. At ito, yung isa pa na may isang namatay daw. Hindi ko alam kung sa pamilya ba to ng mga Marcos. May isang namatay or may isang malapit na daw mamatay na dinadasalan na ngayon at itatago sa publiko. Ano kaya to, no? Tingnan natin mamaya kung totoo man o ito o hindi, mga banateros, mga kabiyaya. So mga banateros, mga kabiyaya, bago natin itong simulan, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang aking Facebook page na JG Banateros dahil wala na po yung J Guevara Reels natin. At ito yung ating TikTok account na J Guevara. So ipaki-follow niyo na lang po, ha. Hanapin niyo na lang diyan sa Facebook at sa TikTok, ha. Nag-upload po tayo diyan ng ng mga video na hindi niyo napapanood dito sa ating, pero politics issue pa rin, diba? So kahapon nga po ay ang pinag-usapan natin ay yung mga maaaring matinding gagawin kay Vice President Sara Duterte at yung maaaring kakahinat na ni VP Sara Duterte kapag hindi siya na-impeach dito sa impeachment nitong 2026 ng mga Makabayan Bloc. So doon, 'di ba? Tinalakay natin na talagang ang last na or ang huling gagawin na nila ay patahimikin na or itumba na si Vice President Sara Duterte. At ayan po yung napag-usapan natin kahapon. At dito naman, mapatungkol naman po kay Pangulong Duterte at dito sa isa sa mga pamilya na ni Marcos daw, mukhang malala na ang kalagayan at parang pinapablisingan na. So di ko alam kung gaano to katotoo, mamaya ipapakita ko sa inyo. So syempre bago ang lahat mapunta muna tayo dito sa ating sa ating mahiwagang Chipulangot baby, come on. No, ewan ko kung paano to. Baguhin natin yung kulay, baguhin natin. Gawin nating ba't nawala? Dito ba yun? Ayun. Gawin natin maganda. Anong magandang kulay? What nag-iiba siya? Ayun, dito pala nag-iiba-iba yung kulay. Dito ata yun. Ayun. Dito pala yun pag nag-iiba-ibang kulay. Mas maganda siguro ang paborito nating kulay na kulay green dahil eto ang pag-uusapan natin. Kulay green ng kaluluwa. Walang iba kundi si Anli Virus. Bigyan naman natin ng chance ang iba na mamuno. Di wow. Ano yan? Bigyan ng chance? Ano yan? Nagkasala tapos bibigyan ng chance ulit? Sabi niya rito, kung hiyahalin tulad sa pagkain, mabuting tikman din ng ibang putahe. Baka mas ito ang mas makabubuti at magugustuhan ng nakakarami. Buisit yung naglagay nito, ang liit-liit. Ginawa mong pagkain ng pagiging pamumuno sa ibang bansa. Una-una, Arisa Ontiveros, nabudol na kami ni Marcos. Ganyan na ganyan din yung ginawa namin. Baka sakali na etong si Marcos Jr.
ay talagang okay naman. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon kasi nung panahon ni Marcos G. Sr. ay yung iba ho ay hindi na ho naabutan yun. Yung iba mga namayapa na ho. Siguro may mga ilang mga umabot sa panahon ni Marcos Sr. pero mga may edad na rin ho. 'Di ba? So kami na katulad namin, ako Gen Z pa ako eh. Gen Z pa tayo, no? 32 years old. Gen Z pa ba yun? So, hindi ko naabutan si Marcos Sr. Kaya ako, nung nakatandem ni Marcos Jr., etong si BP Sara, diba, ay grabe yung tuwa ko. Pero wala talaga akong balak na iboto si Bongbong Marcos kung sakali man na iba yung naging katandem niya. Tangina, ba't ko iboboto yung gagong yan? So, doon nagkaroon ng ang taong bayan na try nga natin si Bongbong. Baka okay naman kasi tinandem siya ni BP Sara Duterte, diba, ganon. Kaso nagkamali kami. Nagkamali kami dun eh. Tapos ano ngayon, gagawin namin sa'yo? Fuck you! Ulol! Ha? Ulol! Gagawin namin sa'yo ngayon? Gagawin namin ngayon sa'yo? Na titikma parang susubukan nga namin bilang presidente? Ulol! Gago ka ba? Pinuno ng Pilipinas yan. Titikim ng ibang putahe, mas okay na kami sa una namin natikman ng mga Duterte. Yun ang inahanap ng taong bayan, yung mga Duterte. Yung putahing Duterte. Yan ang gusto ng taong bayan at hanggang ngayon, mahal at gusto at nagustuhan ng halos karamihan. Tangina, Ontiveros, yak! Ew! Ikaw magiging presidente ng Pilipinas? Ew! Utangin na, kapag ikaw naging presidente ng Pilipinas, lalong lugmok sa utang ang Pilipinas. Mas masahol ka pa sa pagkademonyo kaysa kay Marcos Jr. Mas dihamak na mas demonyo ka pa na triple kay Marcos. Utangin na, dun pa nga lang sa ginawa mo kay Pastor eh. Dun pa lang sa ginawa nyo dun sa kay OJC. Kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na merong relihiyon na binastos nyo, mga gago. Mga ulupong. Tapos sasabihin mo kung titikman ka, susubukan ka naman na mamuno. Di wow. Alam niyo ito ang isang tao ho na hindi marunong rumispeto sa ibang mga relihiyon. Ako, sabihin ko sa inyo, hindi sa pag-aangat ng bangko. Ako po ay bininyagan sa pagiging Katoliko, pero halos lahat po ng relihiyon sa bansang Pilipinas ay nire-respeto ko at kung ano man yung paniniwala nila, dapat ganun. So ikaw, may kitaan ka ng isang potential na ikaw ay isang respetado or rumirespeto sa ibang tao kung yung mga relihiyon ng kapwa mo nire-respeto mo din. Putang ina mo, kay OJC binastos mong gago ka eh. Diba ikaw ang kasama nila Torre, nila sino ba to? Si Abalos, ni Marcos, 'di ba? Ang dami din nila. Sino ba to? Sila Marbil. Kamusta na kaya yung Barbie doll na 'yon, no? Kamusta na kaya si Barbie Marbil? 'Di ba? Tapos ngayon sasabihin mo sa amin parang bigyan namin ng chance na ang ibang mamuno at alam naman namin na ikaw 'yan tinutukoy mo. Ulol. Tigilan mo kami. Tigilan mo kami, day. Maghimunong ka, day. Ha? Maghimunong ka. Kapisting yawa ka. Okay, eto, dito tayo. Tama yan, puta. Sagwa ng mukha niya. Hype na yun. Ito pa isa pang plastic. Ate Charon, talo po si BBM kung hindi kumampi sa kanya si Sara. Si Sara ang wrong choice. Parang ikaw kay Gabi, jackpot si BBM, parang si Kiko sa'yo. Gago? Totoo ba to? Sinabi to ni Sir Greco Belica? Ano sakit nun Oo nga no? Oo nga kasi kung pagkukumparahin mo si Kiko Pangilinan at si Gabi Concepcion, pag sa mukha pa lang mukhang tumbong ni Gabi Concepcion ng mukha ni Kiko Pangilinan. Diba? Hindi naman sa panglalait Tayo ay nagsasabi, alam niyo wala pong panglalait pag ikaw po ay nagsasabi ng katotohanan.
Eh pangit si Kiko, totoo naman, di ba? Di ba? Bakit si Kiko? Sabi ko, pogi si Kiko. Totoo naman, di hamak na mas gwapo sa kanya si Gabby Concepcion. Oh. Tignan nyo mo naman mukha ni Kiko Pangilinan. Oh, tama nga sinabi ni Sir Greco Bellica, para kang parang kay Gabby nga naman. Jackpot si Sharon Cuneta kay Gabby Concepcion. Pagdating kay Kiko, putang ina, ewan ko na lang. Tapos, sasabihin mo kung halimbawa talino ni Gabby Concepcion at ni Kiko Pangilinan, siguro may pagkaparehas na matalino, no? Kasi tanga naman si Kiko Doon nga lang sa debate nila ni Cayetano, nagmukha siyang engot Kulang na lang, bigyan na lang siya ng saging, mukha siyang unggoy. Di ba? Tanga na nakikipag-debate ka tapos may bubulong-bulong sa'yo. Ano kaya yun? Nakikipag-debate ka, hindi mo naman pala alam yung pagdedebatehan yun. Ano kaya yun? Diba isang napakalaking katarantaduhan mo yung mga ganung estilo nitong mga ulupong na to. Kaya ma'am, tawag dito, Ate Sharon Cuneta, ikaw ang binansagang Mega Plastic 2026 of the year. Pangina, no? Na Mega Plastic ka tuloy. Okay, dito tayo. At isa pa ang plastic. Eto, grabe din to. Tinawag kong mga magna nakaw noon. Kabanding ko na ngayon. Pokwang spotted sa party with Lisa Marcos. Isa pang plastic. Tangin na ngayon, no? Ewan ko lang kasi ako, eto sa totoo lang, ang ugali ko. Kapag galit ako sa isang tao, alam ng Banateros to. Pag galit ako sa isang tao, hindi kita kikibuhin, ipapakita ko talagang galit ako sa'yo. Ngayon, yung about naman sa plastic, yung pagiging pagiging plastic cover. Parang ang hirap tang ganyan, no? Biruin mo lulunukin mo 'yan. 'Di ba? Sinabi parang yung kay Pacquiao. Yan, yung kay Pacquiao talagang sure ako hindi talaga nanalo si Pacquiao sa pagiging senador kasi maraming nagalit din talaga sa kanya. 'Di ba? Pero dito kay Pokwang, putay na, Pokwang, Ma'am Pokwang, ma'am na lang ha. Siyempre may respeto tayo sa mga 'di ba? 'Di ba sinuka-suka mo dati sila, mga magnanakaw, ito ganyan. Tapos ngayon, nakikiparty ka na. Grabe namang, alam nyo may dalawang uri ng artista. May artista lang talaga at may artistang mga plastic. Kagaya nila. Ang galing, no? Ang galing talaga. Ngayon, alam ko na kung bakit nawala ang Tupperware sa Pilipinas. Kayo ang pumalit. Alam niyo ba yung Tupperware, 'di ba? Alam niyo, lalo na sa mga nanay diyan na mahilig sa Tupperware. 'Di ba wala nang Tupperware ngayon kasi nga ang issue daw doon ay sobrang quality ng kanilang product at yung ibang mga customer ay hindi na nakakabili. So nawala yun sa Pilipinas. At ang pumalit ay etong si Mega Plastic Sharon Cuneta at si Pokwang. Kaya pala nawala ha. Kayo pala ay pumalit ha. Gravity ha. Iba din ang karakas ni Pokwang ha. Dati sinusuka mo ngayon nilalamon mo na. Iba talaga ang impluwensya ng pera, no? Kapag pera ang tawag dito ang ano to? Tawag doon lumataytay. Tumalaytay. Ito hirap sa akin pagkabulol ko eh. Nalalaytay yun, nalalaytay. Kapag ang pera ay nanalaytay sa isang tao, kagaya nila Mega Sharon Cuneta at etong si Pokwang ay nagiging plastic talaga. Meron pang isang plastic, lalaki din. Mamaya papakita ko sa inyo. Tigilan na natin yan sila. Dito naman tayo. Eto, malupet. Hindi ko lang, eto po ay, disclaimer ha. Eto po ay babasahin ko lamang. Baka sabihin niyan ng iba, ako nagpapakalat ng issue. Babasahin ko lamang at kung ano yung mababasa ko dito sa isang article na South Manila News. Tignan nyo na lang doon, i-check nyo doon, alam ko nandun yan. At doon ko naman to kinuha. Sabi kasi dito,
ibinabato ngayon kay John Vic Remulla ang paratang na palabas lamang ang kanyang anti-Pogo at anti-China. Postura matapos may ugnay ang pamilyang Remulla sa Island Cove, ang sinasabing pinakamalaking Pogo hub sa bansa. Ayon sa mga ulat, ang Island Cove ay dating pagmamayari ng pamilyang Remulla at kalaunay ginawang sentro ng Pogo sa kasagsagan ng pagdami ng mga iligal na Chinese operators noong administrasyong Duterte. Dawit na naman ng Duterte. Alam nyo, speaking of Pogo, hindi naman talaga nawala ang Pogo. Pinalitan lang nila ng pangalan na Pigo. Yun ang totoo. Totoo po yan. Hanggang ngayon po meron pong Pogo, pinalitan lang ng pangalan Pigo lang. Tapos, ang operator, China pa rin. O baka nga baka nga kumuha lang sila ng sample. Or baka umano lang ho sila, tawag dito, baka sila ay kumuha lang ng idea kung paano mapapagana. Kasi malaking pera ho ang nananalaytay dyan sa Pogo. So, siguro naisip ni Bangagers na ay putang na, kontrolin ko to, marami ang peperahin ko dito. Hindi ako mahihirapan. Tapos papalabasin ko pa na tinanggal ko ang Pogo sa Pilipinas. Matatawag pang achievement ko yun. Yan ang nakalagay, oh. Noong 2018, ibinenta umano ang Island Cove sa First Orient International Virtues Remulla pagsapit operation nakaugnay sa magkapatid na Remulla. Pagsapit noong 2019 based sa tala ng SEC, napalitan ng pamunuan at pumapasok ang mga Wong siblings kasabay ng tuluyang pag-cover ng lugar bilang Pogo Hub, isang timing na lalong nagpapalakas sa hinala, may tahimik na basbas at pakinabang ang mga dati ay kasalukuyang makapangyarihan. So eto nga yun, yan, para lubos yung maunuan, eto nga ho yun, John Vic Remulla, palabas lang ang anti-Pogo image dahil may kaugnayan sa Island Cove at Chinese syndicate. Ito pa yung isa. Yan, ito yung sinasabi nila. Na buong pamilya daw. The biggest Pogo hub sa Pilipinas ay pag-aari ng mga Remulla. Grabe to, no? Hindi ko lang alam kung totoo po ito, Hindi ko alam kung gaano po katotoo itong mga balitang ito, itong pinost ng, anong pangalan nung nag-post? Baka mamaya, ng South Manila News. Yan, papatungkol sa mga Remulla. Kung sakali man hong totoo to, alam nyo, matagal ko na rin talaga naiisip na katulad yan, simula nung, diba, yung, alam nyo naman din, hindi ako never, ang Barateros Brothers, never hong nag-promote ng sugal. Ilang beses ko na rin naikwento na kahit ako, inaalok ako na mag-promote lang sa kada video ko, 5 beses kong ipapalabas sa video ko yung mga sugal, kikita na ho ako ng nasa 50,000 pataas per month. Pero hindi ko ginagawa yun. Okay lang na magdildil kami ng asin kaysa naman makasira ako ng kapwa ko Pilipino, di ba? Kasi paninira, isa sa mga kasiraan sa buhay ng tao yung sugal na yan. So, nang nalaman ko na may Pigo, nung nawala ang Pogo na napalitan ng Pigo, so sabi ko wala rin din pala. Kaya ito, may posibilidad na totoo nga. May posibilidad, no, na may katotohanan to, at may posibilidad na fake news ito. Hindi natin tinutumbok na totoo ito dahil wala pa naman tayong hawak na ebidensya, no, mapatungkol ho dito sa biggest Pogo hub ng mga Remulla. Nasa sa inyo po yan kung ano po yung tingin nyo rito. Lalong-lalo na ho dyan sa lugar ng sa lugar ng tawag dito ng Cavite. Saan ba namumuno itong mga Remulla? Kayo makakaalam yan dahil
Kayo ang tiga dyan. Hindi naman kami. Oh, so dito naman tayo sa ibang issue. Katulad na lang nito. Pumiyok pa. Duterte Brothers kabilang sa mga nangunguna sa ranking sa 2028 senatorial survey. Grabe, no? Alam nyo, hindi kasi talaga sa totoo lang hindi kasi pang senator ang ang datingan ng mga Duterte. Pang talaga pang leader, pang presidente. Kaya nga, sabi ko nga, kung si BP Sara Duterte ay tuluyan talagang ma-impeach, andyan pa naman po si Pulong Duterte at si Mayor Basti Duterte. Diba? Talagang may talagang mapagkakatiwala natin kasi dugong Duterte ang nananalaytay sa mga yan. At alam din naman natin kung ano yung kagustuhan nila na mangyari sa bansang Pilipinas. Diba? Isa na naman tong kung sakali man na mag-senador tong dalawang magkapatid na to, putang ina. Ang tanong, sino may iwan? Siguro baka sa mga panahon na yon, baka kayang-kaya na rin ni Kitty Duterte na pamunuan ang lungsod ng Davao City. Kung sakali man na maging senator tong dalawa. Tsak yan, swak na swak to. Tong dalawa, si Pulong Duterte at si Basti Duterte. Swak na swak to sa pagiging senador. Pero, yun nga, sabi ko nga, mas bagay sila bilang leader, bilang presidente or vice-presidente. Hindi na ho senador. At alam ko na maraming kukontra na naman, maraming iyak na naman dyan. Sasabihin na naman, katulad ng sinasabi ni Auntie Claire ngayon, hindi po bilang ang sukatan ng numero. Ulol. Porket bagsak ang ratings ng amo mo, hindi sukatan ng ng numero. Ulol. Tigilan mo kami. Tigilan mo kami sa mga ganyan-ganyan mo, ha? Hindi mo kami madadala sa ganyan. Eto, dito naman tayo. Eto, ha? Mas nakakahiya po yata itong isang vice-presidente na nagtitreat with hair assassin laban sa Pangulo. Ay, sinagot naman siya ni Crisette Chu na actually mas nakakahiya po kung presidente ka tapos sabi ng ate mo drug addict ka. Basag. Sakit nun. Dito totoo mas nakakahiya yun, no? Tangina, sabihin ng ate mo na addict ka. Sa harap ng buong mundo po ang ang nakapanood nun, ang nakarinig nun. 'Di ba? Tangina, dito yung sinasabi ni BP Sara na assassin laban sa Pangulo, isang malaking katarantaduhan ho yun. Aliwa-liwanag ho nung sinabi ni BP Sara doon na wala namang matatawag na threatening doon. Ewan ko dito kay Auntie Claire. Sige lang, Auntie Claire, sip-sip pa. Baka kulang pa ng Hindi, intindihin na lang natin si Auntie Claire. Alam nyo, sa isang pelikula, 3 ang nakikita nyo dyan Diba? Kahit anong pelikula, mapadrama, action, comedy. So, ang mga makikita mo dyan yung kontrabida. Tapos bida. Tapos may tag dito yung komedyante dun sa movie na yun. Saan dun si Auntie Claire? Ako, para sa akin si Auntie Claire, siya yung siya yung main character ng pang good vibes. Si Auntie Claire yun. Parang hindi, kasi kapag bida lang tapos kontrabida, puro seryosohan, di ba? Boring. So kailangan na may patawa doon. Yun doon bagay si Auntie Claire. At dito naman sa sinabi ni Crisette Chu, talagang nakakaya naman talaga. Buta na, presidente ka ng Pilipinas tapos tawagin ka na ate mo adik. Kadiri, di ba? Kadiri talaga yun. Tapos ang nakakadiri pa doon, etong mga garapata ni Marcos. Tinawag na ni Amy Marcos na adik si Marcos Jr. Tapos ganadong-ganado pa sila na ipagtanggol si Marcos Jr. Ang malapit pa doon, mas parang pinamukha nila sa taong bayan na mas may alam sila
kaysa kay Amy Marcos. Putang ina, ate yun eh. Kasama hanggang bata hanggang sa pagtanda. Tapos kayo kailan lang kayo nagsulputan dyan. Mas may alam kayo. Eh di wow. Nakakatawa lang eh, no? Boplak eh. O, dito naman tayo. Ano to? Netizen. Yung mga pinatay ng mga adik, anong tawag sa kanila, Father? Oo nga naman. Ay, hindi yun. Ano yun? Kasalanan yun. Oo. Tawag dito. Ang mga adik po ay ano po yan, ano po sila? Maluwalhati. Sila po ay malinis ang konsensya. Oo. Sa totoo lang, okay naman di sana to sila, Father. Yung mga Makabayan Black, yung sila Risa. Kung ang inatupag nila yung mga kaso, na, alam mo yun, kahit man lang sana na bigyan nila ng hustisya yung mga inargabyado ng mga adik. Yung nangyayari kasi ngayon, parang gusto nilang palabasin na bigyan ng hustisya yung mga adik. Tsaka ito hindi nyo ba naisip na pwedeng kasi ito sa totoo lang talaga. Noong panahon ng war on drug, ito sinabi ko na to, ilang beses na namin pinapaliwanag to, pero hindi kami magsasawang ipaliwanag sa inyo ulit, mga bobo kayo. Na yung panahon ng war on drug, tatlong sistema po ang nangyari nun. Unang sistema ay yung mga drug lord, pinapatay nila yung kanilang mga pusher, yung kanilang mga bataan para wag silang maituro. Pangalawang sistema ay kahit hindi naman talaga adik yung tao. Halimbawa na may kagalit lang, tapos nung pinatay niya, halimbawa, ako, may kagalit ako, pinatay ko. Tapos nilagyan ko ng karatula na wag tularan, adikto. Puta na, ibibilang na agad yun sa war on drug ni Pangulong Duterte. At pangatlo, na isa pang sistema na nangyari noon, etong ibang mga pulis na ano rin taman talaga, dahil sa parang, alam mo yun, parang yung ibang pulis kasi naging hindi ko naman sinisisi yung iba, parang naging sila. Siyempre, ibang pulis na, kasi nung panahon na yun, di ba, maraming mga kapulisan na involved din sa droga. So para hindi rin sila mabuko, sila mismo na ang pumapatay doon sa mga taong kanilang mga inuutusan. Yan ang totoong nangyari noon. Na dapat ay yun ang tinatrabaho nito nila, Father. Kung sino-sino yung mga yun at kung sino yung mga drug lord ngayon. Siguro, kung sakali man, antangan nyo rin eh. Yan katulad niya nila Risa, ito ng mga Makabayan Black. Siguro kung yun ang ginawa nyo, tuwang-tuwa ang taong bayan sa inyo, sa totoo lang. Na parang, hanapin natin yung drug lord nito. Hanapin natin yung pinakapinuno ng sindikato. Kasi yung sanakawan sa korupsyon, alam na namin alam na ng taong bayan na kung sino talaga yun. Alam naman namin na yung magpinsang Marcos Jr. at Martin Romualdez yun. Pero yung mga drug lord at mga pinuno ng kriminal dito sa bansang Pilipinas, bagay yung korupsyon isang malaking krimen na rin yan. At bakit dumadami ang krimen sa Pilipinas? Siguro dahil din sa kapabayaan ng namumuno. So yun, hindi naman namin hinihiling na banatan nyo si Marcos eh. Ang amin kasi dito, putang ina, adik yung namatay. Marami nagsabing adik yung namatay, nagbebenta ng droga, pero yun ang pinagtatanggol nyo. Kagago, di ba? Kaya mo, Father, humayo ka at magpakarami. Magpakarami ka. Ha? Iilan na lang ang taong kasing tanga mo. Ikaw ay endangered species na. Magpakarami ka. Goodbye. Ngayon ito, sabi ni Auntie Claire, kahit ano pong maging numero dyan, ang katotohanan ang Pangulo ang siyang nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang ay hindi po maaaring pasinungalingan ng ninuman. Tula yarn. Si Auntie Claire naman talaga, Auntie Claire. Ano naman yung hindi ka makapaniwala na naman sa -3 ni Marcos Jr. Ito kasi gawin mo, Auntie Claire. Di ba lagi naman kayo nagkakasama ni Marcos Jr.? Tanongin mo sa kanya, sabihin mo, boss, hindi ka ba nasasaktan na -3 ka na lang?
Gusto mo ako na lang maging presidente, mas matapang naman ako kaysa sa'yo. Oo, minsan ganunin mo yung boss mo. O kaya ganito, boss. Baka pwedeng magtayo tayo ng sarili nating survey company na talagang ikaw ang laging number 1 dun. Oy, pero may posibilidad na mangyari yan, ha? Na magkaroon ng administrasyong Marcos ng sarili nilang survey company. Pwede yun. Yan katulad yan, yung mga Okta, ano ba? Basta yung mga survey company na naglalabas ng mga survey nila BP Sara, ni Marcos Jr. Madali na lang yan kay Marcos Jr. na magtayo ng gano'n. Hindi sa totoosin, meron na nga talaga eh. Yung iba nga, mga Facebook page eh. Diba? Mga Facebook page yung iba na wala nang survey. Talagang rekta na oh. 50% kay Marcos Jr. Ang tiwala ng taong bayan, 20 naman kay BP Sara. Diba? Pustahan tayo. Nakita mo yun sa Facebook mo. Dumadaan. Hindi ko na lang inilalabas dito kasi sabi ko, puta na, ba't ko pa kailangan ibalita yung hype na alam ko naman fake news yan. Diba? Sige lang, Auntie Claire, hutot pa. Ito na ang pambansang Charis. Karapatan man paratangan man nila ako ng kung ano-ano. Taong bayan ang kakampi ko dahil alam nila ang kalinisan ng puso at kalooban ko. Yun. Kalinisan, kalooban, ulol. Kalinisan, kalooban daw. Alam mo, Sandro Marcos, mga ganitong kataga mo, kung sakaling ikaw man talaga nagsalita nito, dapat nag-audition ka sa Pinoy Big Brother. Yung nga lang, ang mahirap doon, lagi kang tulog doon. Maaga natutulog, maaga gumigising. Nung pumunta ka kasi ng ICI, medyo maga yung eyebag mo doon. Akala ko nga, ako lang yung malaking eyebag sa Pilipinas, tinalo mo pa ako. Yaman-yaman mo, wala kang pang sa eyebag mo. Yun lang ang problema doon. Pag nasa Pinoy Big Brother ka, hindi ka pwede magpuyat. Hindi ka pwedeng one day kang gising, tapos one day kang tulog. Hindi pa pwede yun doon, ha? Hindi pa pwede yun doon. Hindi yun sasapat sa iyo. Saka please lang Charis. Pakikanta ng Pyramid. Ay, hindi. Please lang Charis Charis tuloy. Please lang Sandro Marcos, huwag mo sa aming taong bayan. Bakit ilang ba boto mo na nakuha sa pagiging congressman? 300k, 1 million? Taong bayan na agad yun. Ulul. Baka nga hindi ka nga binoto baka si Chairman George Garcia lang ang nagpapanalo sa iyo. Di ba? Ito pinakamalalang sinabi ni Auntie Claire sa kasaysayan ng pagsisinungaling niya bilang tagapagsalita ng palasyo. Sabi niya rito, pumirma lang ang Pangulo. Wala siyang alam na may nang abuso sa budget. Gago. Gago no? Ang lakas mo, Auntie Claire. Wala daw siyang alam. Pumirma lang daw siya. So, ibig sabihin, parang sinabi mo na sa amin na pinirmahan niya yun na kahit hindi niya naman binabasa or pinag-aaralan. Tanga. Tanga yan. Ay, nako. Yan ang pinagkaiba ni Marcos Jr. at PRRD. Kaya nangayayat at bumagsak ng todo ang sige. Kaya bumagsak ang pangangatawan ni PRRD dahil lahat ng mga dokumento na pinapapirmahan sa kanya, pinagpupuyatan niyang pag-aralan bago niya pirmahan. So kung ganito ang katwiran mo na puro pirma lang si Marcos Jr., talaga namang malaya ang mga magnanakaw sa gobyerno. At take note, there's more. Baka naman gawin yung baka naman gawin yung baka naman gawin yung alibay na kaya pumayat si Marcos Jr. dahil sa kakatrabaho. Baka gawin niya yun, Iba yan. Iba yan, girl. Tangina, boplak. Ikaw rin mismo naglaglag sa amo mo. Tangina, presidente yan Yung pirma niya ng pinaka makapangyarihan. So bago niya dapat pirmahan yun, pinag-aaralan ng ilang beses, pinagdidesisyonan ng ilang beses bago pirmahan.
Yun, Auntie Claire. Gaga ka. Tanga mo. Pangit ka na nga, tanga mo pa. Ano ba naman yan? Lahat ng kapansanan nasa iyo. Ito si Auntie Claire, binilaglag mo yung amo mo. Ay nako. Ito pa, isa sa garapatan ni Marcos. Kung wala ang boto ng mga loyalista, hindi mananalo si BP Sara. Mga tanga, sabi ni Secretary Larry Gagong. Eh di sana nanalo si Marcos Jr. nung 2016 kalaban si Lenny. Gago. Boklak. Hindi, lagi nilang pinagsisigawan to eh. Sa totoo tapos na tayo dito sa debating to. Na kung hindi daw binoto ng mga supporters ni Marcos, si BP Sara, hindi daw mananalo si BP Sara. Ulol! O bakit? Paano nanalo si PRRD, aber? Doon pa lang isang sampal na sa inyo yun. Ang lalakas ng kalaban ni PRRD ng panahon na tumatakbo siya bilang presidente. Grace po? Marojas? Binay na dating vice president? Miriam, kung di ako nagkakamali, Miriam Defensor Santiago at si Pangulong Duterte. Putang ina, Miriam Defensor, Marojas, Grace po. Binay, may kanya-kanyang mga voters yan. Sa mga dilawan, 'di ba? Pero sino nanalo? Sino nadaig? Sino ang nanaig? 'Di ba si Pangulong Duterte? Baka sabihin nyo kasi ginamit ni Pangulong Duterte na kapag pinalibing niya si Marcos kaya pag nanalo siya ipapalibing niya si Marcos Sr. kaya siya nanalo. Lul! Huwag nyo kaming daanin sa mga ganyan nyo. Hindi, ito sa totoo lang, karapat dapat naman din talaga na mailibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Hindi dahil bayani siya ha. Hindi dahil ganun. Sa totoo kahit papaano, mas okay naman si Marcos Sr. kaysa sa mga Aquino. At kaysa sa anak niya ngayong Yudipunggol na yan. Diba? Mas okay naman. Kaysa naman niya sa anak niya. Pero sasabihin mo na kung wala ang boto ng loyalista, tangina, hindi nyo nga napapanalo yan noong 2016 eh. Sasabihin nyo sa amin na yung walang boto ng loyalista. Sa inyo na yan. Tanginang yan. Tanginang yan. Ito pa isa. Ano to? Kapag sa Ilocos hindi natapos ang tulay, kinapos sa budget. Pero kapag sa Davao kinurap ang tulay, kailangan may managot. Ang galing mo, Vince Dizon. Dahil dyan, Vince Dizon, ikaw ay papangaralan ng ikaw ay isang New Sipsip Award. Sip-sip yarn. Wala no? Hindi, sa totoo lang ito si Vince Dizon. Isa to sa mga okay to, promise. Okay siya. Wala siyang ba't ganun parang ay hindi pala, dun pala yan sa picture. Okay naman to si Vince Dizon, pero nung inilipat siya bilang secretary ng DPWH, puta dun na. Lalo na kapag usapang Davao at Ilocos Norte. Puta na pumunta ng Ilocos Norte. Ay, pumunta ng Davao si Vince Dizon. Gina G. Galit na galit ang putang ina. Pagpunta ng Ilocos Norte na nabulgar nga yung mga ghost project, mga substandard project ni Sandro Marcos doon. Aba, kaya hindi natapos siya kasi kulang sa budget. Pero walang mananagot. Hindi naman ghost project to, may nakatayong poste. Ang galing, no? Doon pa lang eh. Amoy na namin eh. Kaya dapat bang pagkatiwalaan si Vince Dizon? O hindi? 101 or 1 trillion % hindi. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala. Hindi mo dapat pagkatiwalaan yung mga ganitong tao. Ito, ayan o. Vince Dizon, dinipensahan ng 30 million posting nakatayo sa Ilocos Norte. Clearly naman, hindi ito ghost project kasi may nakatayo. Ganun lang pala ha. Okay. Hindi, may punto naman doon si Vince Dizon kasi may posting nga naman. Hindi nga naman yung ghost project. Anong tawag diyan? Kinapos project. Oo. Baka yun ang gustong iparating ni Vince Dizon. Kinapos
project. Hindi ito ghost project, kinapos project lang ito. Oh, yun ang gusto ni Vince Dizon. Galing din eh, no? Oo, saan gagaling utak niya? Pero okay din yan, at least ngayon kilala ka na namin, nagpapakilala ka na. At least, bandang huli, hindi na kami magtataka sa'yo at hindi na kami, kung halimbawa man tumakbo ka sa mataas na posisyon, maging sa senator man, kilala ka namin na hindi ka namin talaga dapat pagkatiwalaan. Diba? Ito pa, Sa Ilocos Norte may poste, walang tulay. Sa Mindoro, walang bakal. Sa Bulacan, wala kahit ano. Flood control, corruption, and scandal. Sabi ni Sir Jason. Ganyan naman talaga eh. Tapos, sino nakukulong? Yung mga senador. Kasi ganito yan eh. Ganito yung preparation nila dyan. Ganito yung magiging plano. Sasabihin nila na may papanagutin sila. Diba? Pero, sa totoo lang, yung mga dapat panagutin, kagaya niyan, nila Alcantara, nila Hernandez, lalong-lalo na si Bernardo, at yung iba pa, katulad nila Saldico at Romualdez, tawag dito, sila yung mga isasalba. At yung pinupunto ni Marcos Jr. na ipapakulong or makukulong, yan yung mga senator. Kagaya na lang nila former Senator Bong Revilla, Senator Chis Escudero, Senator Villanueva, Senator Bongo, and Senator Bato de la Rosa. Diba? Sila yung mga tinatarget ng Pangulo at sila naman talaga yung target simulat sa pool. Si Bernardo, si Alcantara, matagal nang nakasetup yan na talagang ganyan ang gagawin nila. Kasi double purpose yun. Bakit? Pag nawala nga naman yung mga yon, mawawalan ng boto or mawawalan ng tinik sa lalamunan yung mga gustong-gustong ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Yun. Matagal ko na yan sinasabi sa inyo eh. Na sinasabi ko na putay na palabas lang to. Yang mga sila Bernardo, sila Alcantara, putay na makakasabwat lahat yan. Kung sino yung ituturo nila, kung sino yung lalabas sa bibig nila, yun agad ang asikasuhin ng administrasyon. At yung pagbulgar nila na dawit si Martin Romualdez, tignan nyo na lang. Bakit mas special sa kanila sila Bernardo Alcantara at Hernandez? Bakit hindi special ang mag-asawang Diskaya? Kasi hindi pumayag ang mag-asawang Diskaya. Hindi ko sila pinagtatanggol ha. Ito po yung nangyayari na sa tingin ko ay talagang nangyayari. Ito mag-asawang Diskaya, kaya hindi sila special, wala silang special treatment sa kanila dahil hindi sila pumayag at una nilang binuko si Martin Romualdez. Bakit? Sinabi ba ni Bernardo na kasabwat si Martin Romualdez? Kung meron man, bigla nilang inilihis yun. At sila Alcantara ganun din. Diba? Nung panahon na nagsasalita si Alcantara, bakit si Boying Remulla ang nagbibigay at nagtuturo ng mga kailangan niyang sabihin sa Senate hearing? Doon pa lang ang liwanag na doon. Kaya yung mga ganyan na mga may makukulong, may mga kilalang makukulong, meron dahil ididikdik nyo talaga sila para mailihis nyo yung sa taong bayan. Double purpose nga ito eh. Kaya nga kapag nakarating sa Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, wala na yung ibang mga senador dyan. Pero may isa pa. May tawag dito, may isa pang plano sila. Halimbawa, Senator Villanueva. Senator Villanueva, ganito gawin mo. Kapag naakyat na sa Senado ang impeachment kay Vice President Sara Duterte, isa ka sa pumirma. Tatanggalin lahat ng issue sa'yo. Hindi ka makukulong, safe ka. Tignan mo ngayon, ha? Bakit? Bakit ko nasasabi yan? Bakit yung mga bilyar? Nadadawit din ngayon ng mga bilyar, ha? Bakit hindi sila ginagalaw? Kasi nga, pumayag sila at mukhang pumayag sila sa kagustuhan ng mga anti-Duterte.
pinipitik-pitik sila. O sige, kapag pumalag ka, ilalabas ko to. O yung yung project ng DPWH sa private property. O, pinipitik-pitik sila. O, diba, nung mga nakaraan buwan, inilalabas na si Mark Villar ay may mga ganyan ding proyekto. Kabubuhan nga yun eh. Ang ina, si Bunuan, malinis, tapos si Mark Villar, marumi. Pares lang naman silang naging DPWH secretary. Pinipitik-pitik ang mga ganun yan yung una eh. O, tignan mo si JBRC to. O, di ba? Pabor na pabor sa pabor na pabor sa tawag dito, pabor na pabor sa mga nangyayari ngayon. Si JBRC to, isa rin niya sa nabulungan. Siguro, hindi ako 100% natutunan dyan, pero na mukhang isa rin niya si JBRC to sa mga pipirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi kapag hindi mo sinunod ang kagustuhan ng administrasyon, yari ka. Yan ang totoo dyan. Yari ka talaga. O eto, kung Irice, ibinulgar na takot ang mga kasama niyang dilawan sa pag-upo bilang presidente ni Vice President Sara Duterte. Yari kayo. Maski kasama ko sa civil society at mga kasama ko sa dilawan, takot na takot sila sa pag-upo bilang presidente ni Vice President Sara Duterte na mas gugustuhin pa nilang isakripiso ang katotohanan. Grabe, no? Ang tindi niyan. Tutusin yan naman talaga eh. Lahat yan sila. Yan sila Marcos, yan sila Sandro, sila Lisa, sila Risa Ontiveros, sila Kiko, sila Bamakino, yan sila Larry Gadon, sila De Lima, yung mga Makabayan Black, putang ina, sobrang takot nila sa mga Duterte na makabalik kasi alam nila na talagang may pupuntahan sila. Diba? Dalawa lang pupuntahan nila kulungan o simenteryo. Hindi, real talk tayo. Dalawa lang pupuntahan nila, lalo na yung mga makakaliwa. Kaya nga sabi ko kapag sa oras na maging presidente si BP Sara, magkaroon ng firing squad sa mga korap. Diba? Kaya ayaw nila talagang pinagtutulong-tulungan nila. Patunay na, dalawa na nagpatunay niya na isang pinklawan, katulad ni Attorney Rowena Guanzon, ganyan din ang sinabi. Ito, isang dilawan, lehitimong dilawan na nagsabi na takot sila. Takot ang mga kasamahan niyang makabalik ang mga Duterte. Alam nyo kasi, sila yung mga nakikinabang kasi sa nagiging korupsyon ngayon. Kapag parang parang kapag walang korupsyon, parang lantang gulay sila. Parang halaman. Nalalanta ang halaman pag walang tubig. Ganon din ng mga buwaya sa gobyerno natin. Kapag wala silang mahuthot or wala silang manakaw na pera, putang ina, nangihina yung mga hayop na yan. Ito, dilawan na mismo ang nagsabi. Diba? Nilaglag sila ng kasamahan nila. Puta na, ang pangit sa samahan nyo, laglagan. Pangit sa samahan nila, laglagan. Laglagan yarn. Grabe, no? Dito naman tayo. Ito pa isang malupit. Ito yung sinasabi ko na isa sa mga plastic. Isa sa mga Tupperware. Nakakabahala at nakakalungkot. Wow, kung sakali sila ay maaresto dahil sa pagbawas ang Senado, may deprived ang ating mga kababayan sa mandato na binigay sa kanila. Plastic. Nalulungkot daw si Senator Ping Lacson kung sakaling maaresto sila Senator Bongo at Bato. Putang ina. Ano yan? Sharon Cuneta, boy version? Galing Plastic yan. Plastic ang puta. Antindi mo, tol. Ay, hindi pala antindi mo, girl. Hindi mo, Pinky, lahat na lang ng katangian ng kababaihan ng pagiging babae. Kabaklaan nasa iyo na, Giging plastic, Grabe, Ang lupit mo. Alam nyo yung ugaling plastic sa mga bayot lang naman yun. Oo, kadalasan ugali nila. Hindi ko nilalahat kung isa kang lalaki tapos plastic ka, putang ina, bayot ka. Totoo, real talk lang tayo.
Isa pa yan. Yung ICI na yan. Isa rin sa ano nila yan na para mabawasan yung mga senador na hindi papabor sa impeachment ni VP Sara. Diba? So eto na po tayo mga kababayan. Yung sinasabi ko hong parang lumalala po ang kalagayan ni Pangulong Duterte. So eto. Dahil palitan naman natin yung kulay. So dito tayo. Ito po. Huling mensahe ni PRRD sa kanyang statement. Hanggang sa muli mga mahal kong Pilipino, pagod na ang aking katawan. Huling mensahe ni former President sa kanyang statement. So ano ba to? Ito ba ay totoo? Alam nyo, hindi ko pa din to masyadong... Kasi maraming account ang... Kasi ang nag-post na nito si Kitty Duterte. So hindi ko alam kung legit ba yung page na yon or poster lang or dummy account. Pero ako, naniniwala pa rin ako na makakabalik ng buhay dito si Pangulong Duterte dito sa bansang Pilipinas. Wag ho tayong mawalan ng pag-asa sa ganun bagay na makabalik si Tatay Digong hangga't buhay pa siya. At dito siya kung saan siya isinilang na bansa ay dito rin siya kukunin ni Ama, no? So yun ang kagustuhan ng lahat. Siguro kung halimbawa man totoo ito, ang ibig sabihin nito ni Pangulong Duterte ay syempre, alam naman na natin na may edad na siya, iba yung klima sa ibang bansa kaysa sa dito sa Pilipinas, sa Davao, 'di ba? So ibang-iba ang klima doon at dito. At iba rin yung pagkain. At hindi nga natin alam kung ano yung mga pinapakain sa kanya nun dahil alam naman natin na yung ICC na yan ay kuta ng mga makakaliwayan. Isa yan sa pinakamalakas nilang kapit yung ICC na yan. So kung ganun man, etong si Pangulong Duterte ay talagang hindi niya nakakayanin na makauwi pang buhay dito sa bansang Pilipinas, siguro talagang masasabi natin na 100 na talagang sobrang masasabi natin na wala na, finish na. Automatic sa 2028 ang presidente natin ay si Vice President Sara Duterte. At kahit hindi mawala si Pangulong Duterte, buhay siyang makauwi ng Pilipinas, panalo pa rin si VP Sara Duterte. At isa to sa ikakagalit ng taong bayan dahil mismong si Marcos Jr. na ang ituturo at talagang siya naman talaga ang kakamuhian ng tao dito kung sakaling mawala si Pangulong Duterte. Dahil kung hindi dahil sa kanya, ay wala naman si Pangulong Duterte doon sa dahig. At dahil nga dyan, may komento ho dyan si Vice President Sara Duterte. So at eto po at ating panoorin. Di na ito masaligan ng ICC. Di na lang nato nahon-naon ang ICC because wag nang umasa sa ICC. clearly, dili man siya unbiased. Yes. Makitaan man nimo sa mga judgment nila, sa mga orders nila nga wala naging pagbasihan ba sa balaod. So himuon na lang Ang gawin na lang, in one of the decisions, nag-cite pa sila og libro. Yes. Libro, journal, newspaper article. Libro. So wala gani kakibaloon sa motive sa tao nga nisulat sa libro. NGO reports also. Diba? Yes, ma'am. So imuhang basihan sa imuhang order, sa imuhang decision, isa ka libro. Mo man lang gani siguro sila kaila kung kinsa tong nisulat sa libro. yun talaga yun. Yun talaga yun, BP. Ngay nga na ba? So, di na nato nahon-naon ng ICC. I-assume na lang nato na ilahagi ng ikulong. Maumagid na ilahang clearly, maumagid na clearly din ha magid padulong ang ilahang mga Wala kasing subtitle na Tagalog no? Diba gumawa na itong video na to? Walang subtitle. actions. How do you feel about that, ma'am? When you already see that where this is going? Diri sa ICC, as I said, no, di na nato na siya naon. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political Totoo yan. court, no? Dili siya court of justice. So, out of the So yun eto naman, may isa ako papanood sa inyo.
Ito talaga. Walang insertions. Sabi niya, bago pa lang namin matapos ang budget, kung merong mga requests, no, yung mga probinsya, sinasabihan na kami para masama na sa programa. Kaya makikita niyo wala. Nagkaroon ng attempt, I think, noong 2019. No? Sinubukan nila magkaroon ng insertions. Pero vinito ni Pangulo. Pero Yun yung dapat. hinahanap nating decisive na action. So dito ang nakalagay, Duterte time, walang insertion kaya gutom ang mga buwaya sa panahon niya. Kaya bumabawi sila ngayon kasi di sila makaporma sa panahon ni Duterte. Oo, kaya ngayon nagtutulong-tulong sila eh. Kasi talaga parang ano lang yung mga adik. Gineta ni Pangulong Duterte ang mga adik ng 6 years. O tignan mo, ngayon sila nagbabawi. Diba? Ang lapit, diba? O, dito tayo. Ito na yung sinasabi ng mga netizen ha. O, disclaimer. Mga netizen po nagsasabi nito na bakit kailangan may ganito. Ewan ko ha. Anong meron dito? So, basahin natin. Yan. BBM at Lisa. Kasama si Imelda sa isang pribadong misa. Okay, tingnan natin. Matapos ang pagdiriwang ng Valentine's Day, ibinahagi na ni Lisa ang isang mataimtim na pananampalataya matapos dumalo sa isang pribadong misa kasama ang kanyang binan na si Imelda Marcos. Buti hindi ka nasunog. Buti hindi sila nasunog, no? Pero eto may mga bali-balita. Ewan ko kung totoo to, pero ako naman hindi naman tayo nananalangin na sana ay mawala si ganito, sa ganyan. Pero may mga na parang kasi grabe din yung epekto daw eh. Yung awayan ni Marcos Jr. at ni Amy Marcos. So ang nagdadala daw noon ay etong si Imelda Marcos. Etong si Imelda Marcos ay may alam naman natin may edad na rin to eh, di ba? Si Imelda. Nasa 90 na ata din to or 80 plus na. Parang may na rin, malapit na daw. Oo, kung totoo yan yung sinasabi ng mga netizen na galit dito sa administrasyong Marcos. Ngayon, kung ganun man talaga at eto pa isa. May mga bali-balita na once daw na pag namatay daw si Pangulong Duterte, sorry. Ano ba yan nasabi ko? Kapag namatay daw si Pangulong Marcos Jr., hindi daw ipapaalam sa sambayan ng Pilipino. Para saan? Bakit hindi nila ipapaalam? Para mapanghawakan pa rin nila ang posisyon ni Marcos. Alam naman natin ngayon na sobrang payat na ni Marcos at may mga lumalabas na mga balita na confirm daw may colon cancer, may colostomy bag na daw, 'di ba? So maraming lumalabas at sobrang bumagsak ang kanyang katawan. At sabi nga ni Recto, sino ba naman daw hindi papayat, sabaw lang daw ang kinakain. Nakalain mo yun, no? Ako kasi minsan hindi ko nakain ng sabaw. Hinigop pwede. Pero kinain hindi magawa. Ang hirap pong nguyain ng sabaw. Sobrang sakit sa ngalangal. So ayun mga banateros, ano pa ba ipapakita ko sa inyo? Ano pa ba? Ito, alam nyo na siguro to. Ito pala ito po ICI cooperators list nilabas para siraan si Pangulong Duterte. Panoorin natin to. Ito ay 2 minutes lamang. So go. Nitong nakaraang linggo ay nilabas ng ICC o International Criminal Court ang listahan ng mga dati at kasalukuyang opisyal na kabilang sa investigasyon sa war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa listahan sila Senators Bato de la Rosa at Bongo, pati ang mga dating PNP General na sina Vicente Tanao, Camilo Cascolan, Oscar Abayalde at Isidro La Peña. Damay din sila dating NBI Director Dante Garan at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, kasama ang iba pang mga opisyal ng pulisya. Ayon kay Attorney Martin Delgra, isa sa mga abogado ng dating Pangulo, luma na ang nasabing dokumento at inilabas na
na noong pang July 2025. Iyon nga lang ay hindi kasama sa redacted items ang mga kaalyado ni FPRD sa bagong listahan ngayon ng ICC. So dinadaya Bahagi lang nila, po. ganun. And if I may, as I mentioned earlier, ito pong dokumento na ito already existed as early as July 2025, 8 months ago. So wala pong nagbago sa status o kondisyon ng proceeding ng kaso ng dating Pangulo. Duda naman si Delgra sa timing ng paglalabas ng listahan. Nalupat na lalapit na ang confirmation of charges hearing ng ICC sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Bakit ngayon, Hindi, a few no? days before the confirmation of charges hearing, they had a lesser redacted version where they disclosed the co-perpetrators of Malupit. Oo, talagang ginagawa talaga nila lahat para lang madin si Pangulong Duterte. the former president. Ano Grabe. kaya ang reason kung bakit inilabas nila yan? Nakaragtang Hindi. umarap si Duterte sa ICC Pre-Trial Chamber 1 sa darating na February 23 to 27. Dito diringgin ang kumpirmasyon ng mga kaso laban sa kanya at ang pagsusuri sa status ng kanyang court custody. Narito naman ang rason ni Delgra kung bakit nilabas ngayon ng ICC ang co-perpetrators list. And the only reason that I can think of is this is for the domestic audience, the domestic Philippine audience. Yun lang po ang ibig sabihin niyan. Bakit nilabas yung mga pangalan? Para lang talaga sa domestic Philippine audience. So madaling salita kasi talagang gusto nilang wasakin si Pangulong Duterte, no. So ayun mga banateros, mga kabiyayan, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin dito? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating, sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.